Isang magandang araw po sa inyong lahat. Sa mga nakapanood ng una nating episode ng kwentong comics na may pamagat na tuloy ang takbo ng buhay, narito po ang konklusyon ng ating istorya. Desperado si Andrew sa tinatakbo ng kanyang buhay. Bukod kasi sa nawalan siya ng trabaho at tinamaan pa ng malalang sakit na prostate cancer, isang malaking problema niya ang pag-aaral ng nag-iisa niyang anak na si Chi, na kaakyat pa lang sa kolehiyo. Dahil sa may edad na si Andrew at hirap na humanap ng trabaho, isang malaking tukso ang alok sa kanya ng mga kumpadre at barkada na sumama siya sa kanilang gagawing pang-hold up sa isang foreign exchange dealer. Inisip niya na one time lang siya sasama sa mga ito at ang mapaparte niya ay gagawin niyang kapital sa binabalak na maliit na negosyo para tuloy ang buhay sa kanilang mag-ama. Nadatnan ni Andrew sa bahay ang anak na abala sa pag-aaral. Sa isang banda, natuwa siya, pero naroon ang lungkot. Matalino, masipag mag-aral, may pangarap sa buhay. Sayang naman kung di siya makakapagpatuloy sa pag-aaral. Sa isip ni Andrew sa hilam na luha ng mga mata. Andiyan ka na pala, tay. Kumain ka na ba? Sabay tayo ng dalaga at iniwan muna ang pag-aaral para asikasuhin ng ama. At tulad ng dati, pritong isda ang ulam nila. Halos araw-araw nilang ulam yun. Hindi dapat pagsawaan ni Andrew. Simbolo ng kahirapan pero magsisilbing hamon yun para lalo magsumikap kami. Anas ni Andrew na ganadong kumain sa inihaing panghapunang pagkain ng anak. Maagang nahiga si Andrew sa kanyang higaan para maagang magising. Kanyang gumising ng maaga para makipagkita sa grupo ng kanyang kumpare. Dapat lang kasing tiyakin niya na nasa kondisyon ng sasakyan na gagawing getaway ng grupo pagkaraang mang-hold up sa foreign exchange dealer. Bagamat nananatili sa isipan ng agam-agam, tingin niya wala siyang pagpipilian kundi ang magpatianod sa agos ng buhay. Kailangan niya magkapera para manatili buhay ang pag-asa sa pinapangarap nilang ng anak. Pikit matang sasali siya sa grupo ng mga hold-upper. Isang pagkakataon lang, kapag nagka-party na ako, hindi na ako ulit. Magninegosyo ako para sa kinabukasan ng aking anak. Bulong niya habang papalapit siya sa lugar ng kumpare. Oh, paring Andrew, nariyan ka na pala. Tanong ng kumpare na sinicheck ang makina ng owner type jeep na sasakyan na gagawin nilang getaway vehicle. Kinakabahan ako pare, pag-amin ni Andrew. First timer ka nga pala. Relax lang. Hindi ka naman kasama sa pagpasok sa loob ng hold upin namin. Kami lang. Wala kang gagawin kundi ang tabayanan ng paglabas namin para tumakas. Madali yun para sa isang veteranong driver na katulad mo. Pagpapalakas ang loob ng kumpare. Medyo lumakas naman ang loob ni Andrew sa sinabi nito. Sinara na ng lalaking hood na sasakyan. Pinasakay niya si Andrew sa driver seat. Nagsisakayan na rin tatlo pa nilang kasama. Larga na tayo, sabi ng pinuno ng grupo. Pinaandar na ni Andrew sa sasakyan. Giniya siya ng kumpare kung saan ang target ng lugar na kinaroroonan ng foreign exchange. Nakarating sila sa ermita na kung saan naroon ang establishmento na hold upin. Pinaparada ng lalaki ang sasakyan sa kabilang lugar ng daan. Eksakto ang dating natin. Nariyan na ang manager na magbubukas ng vault na naglalaman ng pera. Manda kayo, sabi ng pinuno. Inihanda ng grupo ang mga baril nilang 9mm at nagsuot ng hood para hindi mabiso ang kanilang mga karakas. Nagsuot na rin ng hood si Andrew para itago ang muka sa makakita sa kanya. Mabilis ang kilos ng grupo. Nagsibabaan ng sasakyan ng grupo ng kumpare niya. Kalkulado nila ang mga kilos na tinungo ang pito ng establishmento.
Huwag mong papatay ng makina ng sasakyan. Bili ng leader ng grupo kay Andrew bago ito lumarga. Hindi mapakali si Andrew, kabado sa mangyayari. Nabigla pa siya nang may pumaradang kotse sa harapan ng kanyang owner type jeep. Hindi naman totally nakaharang yun sa kanyang sasakyan. Tansya niya, kayang-kaya niya umibis at makaalpas kung sakaling tatakas ang grupo ng kanyang kumpare. Mabilis ang pangyayari. Lumabas sa kotse ang medyo may edad ng driver. Tipong big time ang lalaki na kumala sa kanyang mag-aarang kotse. Sinundan ng tingin ni Andrew ang may edad ng lalaki at hindi niya inaasahan ang sumunod na pangyayari. Tipong may iniinda ang lalaki sa kaliwang dibdib at napaluhod sa sakit na nararamdaman. Inaatake mama? Konklusyon agad ni Andrew sa nasasaksiyan. Napasubsob ang lalaki. Tingin ni Andrew, hindi siya nagkakamali sa hinala na inaatake ito. Umiral ang natural niyang karakter. Gusto niyang tulungan to pero naisip niya ang mga kasamahan na naroon pa sa establishmento. Pero buhay ng lalaki ang nauna sa kanyang prioridad. Kailangang isalba niya ang buhay nito. Walang isip-isip na tinanggal niya ang suot na hood at kumalas siya sa driver's seat. Ang tanging nasa isip niya sa mga oras na yun ay tulungan ang nangangailangan. Balak niyang isakay sa kotse nito ang lalaki pero nakalak ang mga pinto. Binuhat niya ito at sinakay sa owner type jeep na inaatake. Pag-aalis ng kanyang sasakyan ay siya naman paghahangos ng grupo ng kanyang kumpare na palabas ng foreign exchange. Bigo silang hold upin ng target. Putang iniwan tayo ni Andrew. Galit ang bulalas ng leader. Sa mga oras na yun ay parating naman ng mga pulis na kinontak ng manager ng establishmento. Napaligiran sila ng mga alagad ng batas na handa ang mga armas sa posibleng inkwentro. Sumuko kayo ng matibasay para hindi lumanak ang dugo, warning ng commander ng pulisya. Hindi pa uhuli ng buhay ang leader ng hold-upper. Nakakita siya ng motorsiklo na iniwan na lampasan ng driver dahil sa takot nang makita ang sitwasyon. Yun ang ginamit ng leader para tumakas. Susundan ko si Andrew, gago yun. Gagantihan kitang tangna ka. Ikaw ang pahamak sa amin. Hindi pa nakakalayo ang minamanayong jeep ni Andrew. Tiyak niyang maabutan niya ito. Madaling nakahabol ang leader. Pero nakarating na si Andrew sa ospital. Bumaba siya at inabisuan ng mga staff ng hospital. Emergency po. Inaatake po sa puso yung dala kong lalaki. Kilos sa mga staff ng hospital at kinuha sa jeep ang inaatake. Samantala, ang tatlong kasamahan ng kumpadre ni Andrew ay pinili ang lumaban sa mga alagad ng batas kaysa sumuko. Namatay sila sa enkwentro. Hindi agad umalis si Andrew sa ospital. Nanatili siya sa driver's seat ng sasakyan at inaantabayanan kung ano nangyari na sa lalaki. Hindi nagtagal, dumating ang leader ng hold-upper at galit na galit itong lumapit sa kanyang sasakyan at pinaputukan siya. Mortal ang mga tama ni Andrew. Tataas ang leader pero nasundan pala siya ng mga pulis. Hindi ako pahuli ng buhay, sigaw ng leader sa matumutugis na pulis. Mabilis na tumakbo siya palayo. Pinaputukan niya ang mga humahabol na pulis at ginantihan siya ng mga putok. Tinamaan ng leader at tumandusay ito sa parking lot na wala ng buhay. Nabigyan naman agad ng atensyon si Andrew ng mga doktor na sumaklolo sa kanya. Sa nagdidiliryo niyang isipan, nagbalik gunita sa kanya ang naging pag-uusap ng dalawang lalaki sa lamay. Kapag namatay ka na, totally hindi na nag-iisip ang iyong utak. Biglang mawawala na ang lahat ng iyong problema. Ika nga, rest in peace ka na. Mga kataga ng mga alingaw-ngaw sa kanyang isipan. Dalaga na naman anak niya, kaya na mabuhay mag-isa noon. Pwedeng magtrabaho siya sa umaga at magtrabaho sa gabi. At least tuloy ang buhay sa anak niya habang ligtas na sa anumang problema ang namayapa na. Dagdag ng mga kataga na nagbabalik tanaw sa nagdidiliryo niyang isipan. Sa pagtawid niya sa landas ng kamatayan at pangalawang buhay ay kailangan niyang pag-isipan.
Tatakasan nga ba niya ang pagsubok sa buhay at responsibilidad sa nag-iisang anak o yayakapin niya ang panibagong buhay para harapin ang mga pagsubok? Nagising si Andrew sa mahaba-haba ring pagkasadlak sa pagiging comatose. Nasilayan agad niya ang mukha ng anak na si Chi na walang kapagurang nagbantay sa kanya na tuwang-tuwa sa kanyang pagkagising. Akala ko, tuloy mo na akong iiwan mag-isa sa mundong ito. Tulo ang luha ng dalaga habang yakap-yakap ang ama. Hindi pala kita maiiwan, anak. Magtatapusin pa kita ng pag-aaral bago ko alisanin ang mundong ito. Pangako yun, hilam sa luha na sabi ni Andrew. Sa madamdaming dramang yun ay isang lalaking lumapit sa mag-ama. Ako po ang anak ng lalaking inatake sa puso na tinulungan niyo. Nakangiting sabi ng lalaki. Kumusta na po kayo? Simula silang magkakwentuhan. Nausisa ng lalaking bakit gusto siyang patayin ng daliri ng holdapper. Matapat na ikinuwento ni Andrew ang istorya kung bakit siya napasama sa masamang gawain ng kanyang kumpare. Muntik na pala kayong mapasama, pero talaga marunong ng Diyos at pinaalala niya sa inyo ang tama. Biruin yung tinulungan ninyo ang isang nangangailangan at sinatabi ang gagawin niyo sa anong kasalanan. At naging mitya pala yun para kayo pagtangka ang patay ng holdapper na yun. Kahanga ang ginawa niyo yun, sabi ng lalaki. Napaluha si Andrew at sa huling sandali ay naiwasan niya ang paggawa ng kasamaan. Nagkakwentuhan kami ng anak mo, Andrew. Pati ang sakit ninyong prostate cancer ay nabanggit niya. Siguro sadyang pinagtiyapang nangyari sa atin para tayo magkatulungan. By the way, I'm Dr. Rod Del Rio, isang urologist. Specialista ako sa paggamot ng sakit sa prostate. Nakangiting sabi ng doktor. Napaiyak si Andrew sa kaligayahan sa narinig. Bakit nga ba hindi? Nasa harap niya ngayon ang specialistang doktor na gagamot sa sakit niya sa prostate. Dahil sa kabutihan ng iyong kalooban sa pagliligtas sa aking ama, dadaan ka sa lahat ng klase ng treatment para gamutin ang sakit mo for free. Nakingiting sabi ng doktor. Nagkaya ka pa mag-ama sa bagong pag-asa na dumating sa kanilang buhay. At naikwento rin ng iyong anak na nawalan ka ng trabaho at hindi ka makahanap ng panibagong trabaho dahil sa kalagayan at edad mo. Huwag ka naman problema dahil maraming pwesto na pwede ibigay sa iyo sa ospital na pag-aari ng aking amang iniligtas mo. Masayang sabi ng butihing doktor. Tuloy ang pagluha ni Andrew sa pabuya ng kapalaran. Niyakap niya ng maigpit ang anak. Sa isang banda ng pagpatak ng luha ay ang pagsisisi sa minsang pagkawala ng tiwala sa buhay. Muntik niyang iwan ito dahil naisip niyang takasan ng buhay. Hindi pala ganun. Dapat lang bigyan ng halaga ang buhay na bigay ng nasa itaas. Life must go on kahit anong bigat ng problema ang kinakaharap. Dapat alalahanin ng bawat tao na sa lahat ng problema ay may katumbasyon na solusyon. Sana nagustuhan ninyo ang unang istorya na inendo ko sa inyo. Marami pa po tayong reserbang kwento ng buhay na ihahandog ko sa inyo. Siguro, mahaba pa po ang ating pagsasama kung bibigyan nyo ng isang like, subscribe, at pakishare na rin po para lalong dumami ang manonood ng ating mga kwento. Salamat po. Hanggang sa muli.